All right, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito ang susunod kong sequence about sa binabatikos na ngayon ng mga netizens. At the same time, si Makagago ay nagsalita na po as well. Meron na po siyang opinion about dito kay Chris Bryan, mga kaplastic. Si Chris Bryan ngayon ay allegedly na naakusahan sa kanyang ginawang PDF file. And then at the same time, mga kaplastic, sa kasalukuyan ngayon, as I check, na dinilit na po niya yung mga some videos na nakakaapekto sa kanyang Facebook page at the same time sa kanyang identity. Pero hindi lahat ng Facebook post niya ay binura niya. May mga tinira pa rin siyang mga kababaihan na minor de edad din na magpahanggang ngayon ay naka-expose pa sa kanyang social media accounts. So panoorin natin yung sasabihin ni Makagago at Sapman at ano ang nangyayari at ano po ba ang kanyang identity, dahil aside po sa pagiging PDF file niya ay meron na pala siyang recent crime na kinasasangkutan. So panoorin natin yung video, mga kaplastik. Nagkaroon ng issue si Christ o Chris noon kung saan nahuli to ng PIDEA. A popular local vlogger using Chris Bryan as a profile name was apprehended by members of PIDEA and NBI Southeastern Mindanao Regional Office at a bar in Maa, Davao City on Friday evening, August 16, 2024, about a year ago, mga kahombre ko. According to netizens, Chris Bryan Oncada or brother's interpretation of his cause, bless and love, and his method of meditation was different, as he had mentioned, and his actions also related to. This caught the attention of the authorities, who promptly conducted a bypass operation at the bar in Barangay Maa, where Oncada was running a small business selling items like printed t-shirts and reportedly some vape. Diba? Nahuli na pala to si Chris Bryan sa kasong illegal drugs, mga kaplastik, sa mismong bar sa Davao. How ironic na kala ko ba drug free sa Davao pero meron pa rin palang nangyayari na droga dyan magpahanggang ngayon. So hindi naman kasi mauubos yung droga sa Pilipinas hanggat meron talagang source at meron mga nakakibat na politiko dyan, mga kaplastik. So hindi talaga mabubura ang droga sa Pilipinas hanggat may ganon at may connection behind o beyond, di ba, mga kaplastik. Nahuli na pala siya sa kasong illegal drugs. So how ironic na buhay pa tong taong to, mga kaplastik. At halata naman sa itsura niya, kung makikita nyo sa itsura niya na dry yung kanyang skin at payat na mahaba ang leeg. At the same time may kupak ang kanyang mga pisngi. Indication nga naman na gumagamit. Hanggang ngayon naman yan, hindi nga lang lantaran. So tuloy natin yung video. Matagal na nating surveillance. Actually, we arrested yung grupo niya, no, in Region 13, no? Sinusundan natin sila. And ito siya ang tinuturo ng mga nahuli doon na kasabwat nila dito sa Davao. Illegal, mga kahombre ko, kaya nakulong to, no? When it was confirmed that the suspect was selling to undercover authorities, the vlogger was immediately arrested. Game over! Ay, nako! O diba? Nadali siya sa pamamagitan ng asset. In short, diba? Hindi niya naisip na pinagplanuhan na pala siya nung from the start pa lang sa bar na meron na pala siyang binibenta na undercover pa siya ng NBI, mga kaplastik. So teka lang, nagtawan lang natin ng konti. May mga
Dito. May sum of videos po siya na medyo nakakabastos na pala na hindi ko po na-featured sa last video ko. Kasi may mga sum of evidence team si Makagago na hindi nga lang na-translate into Tagalog. Kasi mahirap nga naman na baka mamaya hindi pala yun ang ibig sabihin sa lengguaheng Dabawenyo. So panoorin natin yung napanood ni Makagago while on this content about his PDF file boy na kabrother mga ka-plastic. Mali ito. Kung ako sa'yo, Chris, ikaw mag-ayos. Pumatol ka sa babaeng naaakma sa iyong edad. Ha? Kasi delikado tong ginagawa mo. Talagang may kulong na naman to. Madodoblihan ka nito, boy. Ang laswa pa. Alam ba ng magulang niya na binastos mo siya sa video? Kasi sabihin mo like I said, too. Nagtanong lang naman ako. Bastos yun! Huwag kang bastos! Kasi minor yung pinagtanungan mo. Huwag kang bastos! Hindi mo na nga dapat ginawa Ibinidyo mo pa. Ini-record mo pa. Ini-edit mo pa. Ipinablish mo pa. Oh my God. 28 years old. Saan mo nilagay ang maturity mo? Diyos ko, Lord. Another day, another sister. Age is just a number. Diba? 28, 29 years old na, magte-30 anyos na. Kung tutusin, kuya na lang ang turing sa'yo ng mga yan. Diba? Sobrang nakakakilabot yun. Kumbaga, youngest sister na lang talaga. As in literally, na ang tawag mo sa kanya mga ka-sisters. Mga ka-brother, mga ka-sisters. Pero merong may pa-segue na parang gusto mo ng gapangan yung babae, mga ka-plastic. So talagang hindi siya napupuruan ngayon at hindi siya nagka-apologize sa kanyang Facebook page, mga ka-plastic. Kasi yung recent video ngayon, nag-live siya pero wala naman siyang sinasabi. Parang it's all about fame lang. Parang tinitake advantage niya kasi pinag-uusapan siya sa social media. Wala yung siyang balak humingi ng tawad o humingi ng pasensya sa mga kababaihang binastos niya. So panoorin natin yung video na sinabi ni Makagago dito na may na below the belt kuno. Teka lang. Ito, try natin dito. Matagal-tagal. 16 years sa kulungan, brother. Tama. Dito ang content niya nagawa ukol sa isang 17 years old na babae na hiningi niya ang contact nito bilang friends lang daw. Pero depende daw kung ma-in love siya. Di ba gago? Sister, hello. I saw you ba? Tapos you look very petite. I just want to say hi. Hello, what's your name? Ariana. Ariana. Wait, pagilid ka muna. Hindi ka busy? Brian pala. Hello. Are you going to school or ano? Dili sa Okay. gym mo lang. Sa may Gmall. Okay. How old ka na? 17. 17. Oh, you're still very young. Pero do you have a boyfriend? Pero gusto mo yun. Secret. Secret. Pero marag Hapit na may mong boyfriend. Okay. Makipag-friends lang man ako. Pwede ko kunin contact mo? Instagram or Facebook? For what? Kailangan mong kunin yung contact number ng isang tao na hindi ka namang kilala mostly. Di ba? Bakit mo kukunin yung contact number niya? Para saan? Para pag halimbawa after ng vlog, bigla mong gagapangin sa chat? At yayayain mo na magmotel? Ganun ba yung ibig mong sabihin? Hanggat nag-i-exist tong si Chris Bryan sa social media, gagawa ng paraan yan, mga ka-plastic, na maghanap ng way yan na hindi na siya makakapag-post ng mga ganitong klaseng content, pero gagawa ng paraan yan gagamitin niya yung pagiging sikat niya at the same time magyayaya yan. Kung nagagawa niya yan in social media, nagagawa niya yan in personal, in private. Kaya sa mga taong o sa mga kababaihan dyan sa Davao, especially dyan, na kung sino man yung taong lalapit sa iyo at bigyang hihingi sa inyo ng numero,
kakamustahin ka at tatanungin ka kung ilang taong ka, at pag nakumpirma niya na minor ka, talagang malilintikan ka. Gagapangin ka pa unti-unti ng lalaking ito. 'Di ba? So tuloy natin yung video. Book. Pwede? Okay, nice. Ano, walay ma? Like, dili man guro siya na Hindi man siguro siya masuko. Friend lang man. Or ba, depende pa sa basig na in love ko. Tamo yung babae, ayaw. DSWD, baka naman mabigyan natin ng leksyon to para at least naman makita din namin na gumagalaw talaga kayo dyan, ano? Kasi, ayan very clear, nakapublish pa to. Ano bang pwedeng gawin dito? This is 6 anyos, this is 7 menor, tapos ginaganito. Most probably, alam to ng pamilya ng tao na ito, still ipinablish niya. Baka nagbigay lang ng konting halaga, kumanana, di ba? Na magpa-video, na ipapublish yung recorded video niya. Hindi po ba? Palagay ko makagago, hindi niya yun gagawin na magbabayad siya sa isang tao. Kasi kung titignan mo, may mga sum of videos siya ng babae na biglang nagulat sa kanya at hinawakan bigla ang kanyang cellphone. Dahil una, bigla mong lalapitan yung tao na hindi ka namang kilala. 'Di ba? Kaya natitiyak ko na hindi po scripted yung mga videos niya. Kasi nakita ni Makagago na meron pong siyang isang gadget na kung saan yung eyeglasses niya may lente. So hindi alam ng mga batang ito na kinukuhaan sila ng video without a consent, na bakit mo siya gagawa ng content na nagko-conversation kayo in privately, supposedly privately ang kanyang dapat gawin niya doon, di ba? Ayun ang inaakala ng mga minor de edad. Pero bakit mabugulat ka na lang na nakapublish ka na sa social media at mayroon kang 8.6 ba o 8.1 million views, 'di ba? Hindi ba tarantadong malaki tong si Kris Bryant, mga ka-plastic? So tuloy natin yung video. Maganda to kasi maaari pong ito'y pamarisan kung ito ay patuloy lumulusot, mga kahombre ko. Kaya nga dumami na sila Dumami na po yung mga ganyan. Dahil unfortunately walang action ng DSWD. Sana naman totoong umaksyon kayo dito kasi is this... Actually, hindi naman na-action yan hanggat wala pang namamatay o nadedeklarang may nare-rape. Ganun naman kasi dito sa Philippine government A-action lang kapag meron ng dugo sa sahig. Kapag meron ng naagrabyado na talaga ng tuluyan, yung talagang walang-wala na, yung wasak na yung tao o yung biktima, saka lang a-action ng gobyerno, mga ka-plastic. Ganito kasi ang sistema sa Pilipinas. Hindi kagaya yan sa Amerika, sa Japan, sa China, sa Singapore, na once na kukontakin mo pa lang, kakamustahin mo pa lang, sasabihan mo pa lang ng hi girl, kulong na agad. Ganon doon sa ibang bansa, mga ka-plastic. Ganon ka high security ang mga kababaihan where it comes sa pangaharas ng mga ibang kalalakihan. Lalo na kung hindi ka kilala. Sasabihin mo lang na hi o kaya pinituhan mo. Talagang todas ka doon, mga ka-plastic. Dito sa Pilipinas, inaalagaan ng mga kriminal. Ginagawan pa nga ng VIP treatment Ang gagawin, bibigyan ng magandang kulungan at maganda yung kwarto, may TV, may wifi, may aircon, may magandang banyo. Tapos, nakadete na, maganda yung kanyang suot. Ganito dito sa Pilipinas kung paano itrato yung mga ganitong klaseng tao, mga ka-plastic. So, huwag na tayong umasa na mababago pa tong Pilipinas, mga ka-plastic. 10 years from now, titiyak ko matutulad to sa India na kumakain na lang ng pagpag at umiinom na lang ng tubig kanal sa sobrang dugyot, sa sobrang hirap ng ekonomiya nila dahil sa sobrang magnanakaw ng gobyerno. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas for sure. 100% yan.
hanggat hindi yan binibitay yung mga magnanakaw dyan sa DPWH, hindi pinapatay yung mga tao dyan sa PhilHealth, sa DepEd. Kaya nga itong Pilipinas, matuturing mo ng Grid Island eh. Kung halimbawa sa Hunter x Hunter, may Grid Island, sa tunay na buhay, ang Grid Island na matatagpuan mo sa Pilipinas, mga kaplastik. Punong-puno ng kasakiman at kagaguhan dito sa Pilipinas. So, ma-jump tayo dito sa next video niya. Ay pag-usap sa babae. Hindi tayo sure, pero ayun ang translation. Nagawa niya tanungin ng babae kung totoo daw ba ang kanyang suso. If ever na may mga taga Davao, totoo ba na ito talaga yung translation nito? Ika. Alisa. Yan eh. Ano rin yan? Hi sister. Wala lang nakitanta ka ng sakay ka ng pitit kaya ka. Oh, pailayla lang ko. Hello. What's your name? Ha? Ria? Rian. Murag pa nga sa name na ko, Rian. Bakit ka? Kana. Asa makapadulong ka ron? Patorelo man na yung klase? Okay. Pila na may edad? 19. Single pa ka? Okay lang si brother si mo ha. Sige, kung ano kayo mong kanta. Naka-Instagram? Sige. Tinood na imong sa imong tutoy. Mga kadabawin nyo, ano ba yung utoy, mga kaplastik? Tinuod daw ha. Kasi halos parehas lang kasi ang lingwahe ng Waray sa lingwahe ng Dabawenyo. Hindi naman talaga totally parehas. Kasi may mga sum of languages sa Davao na hindi tugma sa Waray. Kasi yung word na tinuod in Tagalog, totoo po ba yun? Totoo, it's true. Makatotohanan ba? Yung utoy ba, hindi ko alam. I-comment nyo na lang po mga Dabawenyo kung ano ibig sabihin ng utoy na sinasabi ni Chris Bryant na PDF file, mga kaplastik. So, paki-comment na lang, 'di ba? Para malinawan tayo kung ano yung ibig sabihin na yon. Etong video na to na piniplayed ni Makagago WhatsAppman ay kasalukuyan pa rin pong nasa Facebook page at ito yung hindi pa niya nabubura. Ang mga binura lang niya yung nagte-trending na 16 years old, pati yung picture nun. Pero yung ibang video na eto, mga kababaihan na biniktima niya, let's say 19 years old pero hindi pa rin appropriate yung kanyang approach sa kanyang binibiktima dahil ang tanong niya dun sa babae, tinuod ba yung utoy niya? Kaya natawa yung babae. So hindi ko alam kung let's clarify kung ano ba talaga ang meaning nung sinabi ni Chris Bryant, mga kaplastik. Asa? Kana sa mga bakante? Hangout ta? Kaon? Bakante, Milk tea? makaon, I-chat lang. milk Okay, titi. Bye-bye, ingat. Pero kung yun talaga yun, napaalala na nito mga kahombre ko. To be frank with you, don't contribute here in Facebook. It's disgusting contents. Asking a woman if her boobs are real. O yan, sabi pala. So ibig sabihin, yun talaga yung translation doon. On camera for content. Diba? Yan. Gaya ng nakasulat dyan sa comment, sabi ni Samantha Montecalvo. Ang sabi daw ay ina-asking a woman if her boobs are real. So totoo nga na talagang yun ang tanong niya. At ang follow-up question niya dito is kung mababakante ba siya in Tagalog, kung bakante ka ba sa oras mo. Then kung meron kang bakanting oras, mag-date tayo, mag-milk titi tayo, mag-date tayo, same time, hotel. Ganun ang mangyayari diyan. Kasi kaya nga ang most priority niya ang layunin ng isang taong ito ay yayayain niyang i-date, then dadahan-dahanin niyang manyakin yan, mga kaplastik. So
At the same time, pag nagawa na niya ang gusto niyang mangyari, yayabangan na naman niya yung mga kainuman niya dyan sa Davao. Na ipinagmamalaki niya, na yung mga babae na pipictured niya sa Facebook page ay biniyak niya ng todo. At baka masama pa nun yung ginagamit niyang sunglasses na may lente, ay baka may mga recorded video siya na mga kumakagat na babae sa kanya na makipag-date, at baka binibidyoan siya na naka-sunglasses na nagme-make love sa motel. Excuse me. At baka ganun na nga yung nangyayari, mga ka-plastic. Diba? Imagine mo, mayroon siyang sunglasses na may lente. At yung lente na yon pwede niyang gamitin sa loob ng hotel yan. Once na yung babae pumayag na makipag-date sa kanya. At hindi mo mamamalayan, kinukuhaan ka na ng video while on disgusting activities like sexual, di ba? Tapos yung video na yon i-upload niya para maging pera sa porn site. Nagets nyo, mga ka-plastic? Kaya siya nagpundar ng eyeglasses. So, payo ko lang hanggat still exist pa yung Facebook page ni Chris Bryan sa social media, hindi mawawala yung plano niya na gumawa ng kalokohan, mga ka-plastic. Naniniwala ako na balang araw gagawa siya ng way para makasira ng buhay at kinabukasan ng mga kababaihan na bata pa sa Davao, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up, mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.